Ginising si Basilio ng ripeke ng kampana para sa Misa de Gallo. Palihim siyang nanaog ng bahay at tumungo sa gubat na kinahihinlayan ng kanyang ina. Nasa paanan ito ng malaking puno ng balete. Habang nasa puntod, naalala ni Basilio ang kanyang mga napagdaanang hirap sa mga nagdaang panahon. Nang mamatay ang kanyang ina, nilisan niya ang San Diego upang magpaalila at makapag-aral sa Maynila. Ngunit maraming beses siyang nabigo. Mabuti na lamang at natagpuan niya si Kapitan Tiago na taga San Diego rin. Kinuha siyang utusan at pinayagang makapag-aral sa San Juan de Letran. Sa kabila ng pang-aalipusta ng ibang tao sa kanyang payak na pananamit, nagtapos siyang may markang sobresaliente at mga medalya. Inilipat siya ni Kapitan Tiago sa Ateneo Municipal kung saan nag-aral siya ng pagka-bachelor at pinuri ng kanyang mga profesor. 2 buwan na lamang matatapos na niya ang medisina. Mapapakasalan na rin niya si Judy. Hindi pumunta sa teatro si Basilio. Nanatili siya sa bahay ni Kapitan Tiago upang alagaan ang malubhang kalagayan nito. Habang binabasa niya ang kanyang aklat hinggil sa medisina, dumating si Simon. Kumusta ang may sakit? Ang buong katawan ay nakalata ng lasong apyan. Bukas o makalawa ay maaaring mamatay. Isang sulak ng kalooban ay maaaring makamatay sa kanya. Katulad ng Pilipinas. Nang mga sandaling iyon ay tinugtog ang 10 at kalahati sa orasan. Kinilabutan si Simon at pinigil ang pagsasalita ng binata. Sa loob ng 1 oras ay magsisimula ng himagsikan sa pamamagitan ng hudyat ko. Bukas ay wala ng aral-aral, wala ng universidad, wala ng makikita kundi patayan. Ako'y nakahanda at natitiyak ko ang aking tagumpay. Kapag kami nagtagumpay, lahat ng taong hindi tumulong sa amin bagaman may kayang dumamay ay ituturing naming kaaway. Basilio, ako'y naparito sa iyo upang ihandog ang 2 bagay, ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Ang aking kamatayan o kinabukasan? Sa pamahalang taba o sa amin, sa mga sumisiil sa iyo o sa iyong bayan, magpasya ka at hinihingi ng panahon. Naparito ako upang iligtas ka, alang-alang sa mga alaalang nag-uugnay sa atin. Sa piling ng mga maniniil o sa aking bayan, ano ang dapat kong gawin? Isang bagay na napakadali. Sa dahilang pamamahalaan ko ang kilusan ay hindi ko may iwan ang alinmang labanan. Samantalang ang kaguluhan sa iba't ibang puok o syudad ay pamumunuan mo ang isang pangkat. Gibain ninyo ang pintuan ng Santa Clara at kunin mo roon ang isang tao na liban sa akin at kay Kapitan Tiago ay ikaw lamang ang nakakikilala. Hindi ka malalagay sa panganib. Si Maria Clara! Si Maria Clara! Ibig ko siyang iligtas, kaya ako bumalik at inibig kong mabuhay. Hinangad ko ang himagsikan sapagkat ang himagsikan lamang ang makapagbubukas sa akin ng mga pinto ng kumbento. Ay! Nahuli na kayo! Huling-huli na! At bakit? Namatay na si Maria Clara. Hindi totoo. Buhay si Maria Clara. Nararapat na mabuhay si Maria Clara. Iya'y duwag na pagdadahilan. Hindi siya mamamatay at ngayong gabi ay ililigtas ko siya o bukas ay patay ka. May ilang araw din napuan siya ng sakit at ako'y laging dumadalaw sa kumbento upang makibalita. Tingnan ninyo, narito ang liham ni Padre Salvi kay Padre Irene. Si Kapitan Tiago ay magdamag na umiiyak. Hinahagkan at humihingi ng tawad sa larawan ng kanyang anak, hanggang sa humantong sa labis na paghitit ng apyan. Kaninang hapon po'y tinugtog ang agunias para sa kanya. Patay na! Nang hindi ko man lang nakita. Namatay na hindi man lamang. Ako'y nabubuhay ng dahil sa kanya. Namatay na nagtitiis. Pagkawika nito, pumanaog si Simon sa hagdan.
Narinig ang tinitingting sigaw, kaya't ang binatay tumindig sa kinahuupuan na namumutlat nanginginig. Ngunit narinig ang yabag na papalayo at ang pinto sa ibaba ay bumalagpag sa pagkakasara. Nakatakda na ang gagawin ni Basilio sa araw na ito. Dadalaw sa mga may sakit at pagkatapos ay tutungo sa universidad para sa kanyang lisensiatura at makikipagkita kay Makaraig dahil sa gugugulin sa pagkuha ng kanyang grado. Nagasta niya ang malaking bahagi ng kanyang naimpok sa pagtubos kay Huli at sa pagkuha ng isang bahay na matitirhan nito at ng kanyang ingkong. Dahil sa lalim ng iniisip, nang dumating siya sa San Juan de Dios at tanungin ng kanyang mga kaibigan tungkol sa isang di umano'y paghihimagsik, ay napalundag siya at naalala ang binabalak ni Simon. Ang paghihimagsik, natuklasan, at parang marami ang nasangkot. Marami ang nasangkot? At sino-sino? Mga estudyante. Maraming estudyante. Iniisip ni Basilio na hindi na dapat pang magtanong at baka siya mahalata. Lumayo siya sa pulutong na ang binahilan ay ang pagdalaw sa mga may sakit. Isang kaibigang propesor sa klinika ang sumalubong sa kanya at nagtanong, "Nasa tiging ka ba kagabi?" Sasabihin ko sa inyo, masama ang lagay ni Kapitan Tiago at Ngunit, hindi ka ba kasali sa kapisanan ng mga estudyante? nagbibigay lamang ako ng abuloy. Kung gayon, pinapayuhan kitang umuwi na ngayon din at punitin ang lahat ng papel na maaring maglagay sa iyo sa panganib. Nagkibit ng balikat si Basilio. Wala siyang mga papel kundi mga tala para sa klinika. Nabigkas niya ang pangalan ni Simon sa usapan. Walang pakialam si Simon sa nangyari. May mga tulisan ba? Wala, kundi mga estudyante lamang. Ano kung gayon ang nangyari? Nakatagpo ng mga paskin na masasama ang sinasabi. Hindi ba ninyo alam? Mula sa malayo'y namataan ni Basilio ang kanyang kaibigang si Isagani na namumutla. Pinasisigla niya ang ilang kaklase. Sino kaya ang may gawa ng gayong babala? Ano pa ang kailangan malaman natin? Hindi tayo ang dapat magsiyasat. Bahala sila. Doon sa may panganib, doon tayo dapat pumaroon, sapagkat naroon ang karangalan. Kung ang sinasabi ng mga paskin ay kaysa ng ating karangalan at damdamin, sino man ang sumulat ng mga iyo'y nararapat nating pasalamatan. Tumungo si Basilio sa bahay ni Makaraig. Matapos siyang paghintayin ng mga gwardya sibil, pumanaog si Makaraig na masayang nakikipag-usap sa kabong pinangungunahan ng isang alguasil. Bakit? Pati ba ikaw, Basilio? Naparito ako upang kausapin ka. Marangal na asal, noong mga araw na payapa ay lumalayo ka sa amin. Itinanong ng kabo ang pangalan ni Basilio at tiningnan ang listahan. Mabuti na lamang at kayo ang naparito. Kayo'y aming binarakip. At pati ba ako? Huwag kang mag-alala, kaibigan. Sumakay ka sa karawahe at isasalaysay ko sa iyo ang nangyari sa hapunan kagabi. Lumulan sila sa naghihintay na karwahe. Sinabi ni Basilio ang dahilan ng pagtungo sa bahay ni Makaraig. Hindi siya hinayaang matapos ni Makaraig at kinamayan. Maaasahan mo ako, kaibigan. Sa araw ng iyong pagtatapos ay aanyayahan natin ang mga ginoong ito. Ang kabo at mga opisyal na dumakip sa kanila ang tinutukoy ni Makaraig. Sinabi ng general na kailangang may maiwang isa sa mga bilanggo upang maligtas ang karangalan ng kapangyarihan. Ang naiwan sa piitan ay si Basilio at walang mag-aalala sa kanya dahil naging alila ni Kapitan Tiago ayon kay Padre Irene. Nasa harap ng general ang mataas na kawani. Alila at nag-aaral? Kung gayon, iyan ang matira. Palagay ko po'y ang binatang iyan ang siyang lalong walang kasalanan. Lalong mabuti. Sa ganya'y lalong magiging mainam na halimbawa upang katakutan ng ibang magiging kaparusahan. Madalas na kailangang pasakitan ng isa para sa kagalingan ng marami. Ngunit hindi ba natatakot ang inyong kamahalan sa pananagutan? Pagalit na sumagot ang general na wala siyang dapat ikatakot at may karapatan siyang gumawa ng maibigan, gumawa ng maisipang gawin sa ikabubuti ng kapuluang ito. Sumagot ang mataas na kawani. Ang inyong kamahalan ay hindi nga inihalal ng bayang Pilipino kundi ng Espanya.
At ito'y sapat ng dahilan upang tingnang mabuti ang mga Pilipino. Nang pumarito kayo sa Pilipinas ay nangako kayong mamamahala alinsunod sa katarungan at hahanapin ang kabutihan. Pinangakuan ng mga unang hari ang mga pulong ito ng katarungan at ngayon pinaglalaroan natin ang buhay at kalayaan ng kanyang mga mamamayan. Pinangakuan nila ng liwanag, ngunit binubulag natin sapagkat natatakot tayong makita nila ang ating kalaswaan. Kung ang mga bagay-bagay ay di mabuti, maghihimagsik sila balang araw. Ang katuwiran ay papanig sa kanila at lilingapin sila ng mga taong may puri at ng lahat ng bayani sa daigdig. Mas nais ko pa ang mamatay ng dahil sa mga niyuyurakang karapatan ng mga naaapi, kaysa magtagumpay sa piling ng mga hangaring ikagagaling lamang ng isang bansa, gaya ng Espanya. Pagkatapos magsalita ng mataas na kawani, nagwika ang general. Alam ba ninyo kung kailan aalis ang Koreo? Ang mataas na kawani ay tumitig lamang sa general at tahimik na umalis. Natagpuan niya sa halamanan ang karwaheng naghihintay sa kanya. Nagwika siya sa alilang Indyo na nagbukas ng pinto ng sasakyan. Kapag balang araw ay nakapagsarili na kayo, ay alalahanin ninyong sa Espanya ay may mga pusong tumibok ng dahil sa inyo at nakipaglaban para sa inyong mga karapatan. Makaraan ng 2 oras, iniharap ng mataas na kawani ang pagbibitiw niya sa tungkulin at ipinagtapat ang pagbabalik sa Espanya sa unang Koreyong aalis. Dumating din ang araw na pinananabikan ng lahat. Ipinagbilin ni Simon sa kanyang utusan na kung darating ang nagngangalang Basilio ay patuloyin agad, at pagkasabi nito ay nagkulong na sa kanyang silid upang makapag-isip ng mabuti. Nang dumating si Basilio, halos hindi ito nakilala ni Simon dahil sa laki ng ipinagbago ng binata. 4 na buwan na ang nakaraan mula nang ako'y himukin ninyo sa inyong balak, ngunit ako'y tumanggi. Nagkamali ako, at marahil bilang kabayaran ay nabilanggo ako, at kaya lamang nakalaya ay dahil sa inyo. Kayo'y may katwiran, kaya ako'y naparito upang humingi ng sandata at pasiklabin na ang himagsikan. Si Basilio ay isinama ni Simon sa kanyang laboratorio. Dooy ipinamalas niya ang isang lamparang di karaniwan ang pagkakagawa. Ang katawan nito ay waring isang granada na kasinlaki ng ulo ng tao at ang balat ay gintong ng itim at kamukhang kamukha ng mga nakakakilabot na bungang kahoy. Inilabas ni Simon ang lampara at buong ingat na inalis ang bahaging may mitsa. Nalantad ang loob ng sisidlan. Yari sa asero ang bao na may 2 sentimetro at maaaring maglaman ng higit sa 2 litro. Pagkatapos, maingat na inilabas ni Simon sa isang aparador ang isang prasko at ipinakita sa binata ang formulang nakasulat sa labas. Nitroglycerina! Dinamika! Tama, ngunit ito'y higit pa roon. Ito'y may luhang natipon, mga puot na tinimpi, mga kasamaan at mga pangapi. Yan ang huling sandata ng mahihina, lakas sa lakas, dahas laban sa dahas. Nagkakatubili ako kanina lamang, ngunit pinawi ng iyong pagdating ang lahat ng iyon. Sa pamamagitan nito, ang mga maniniil na lalong mapanganib, ang mga mararahas, yaong mga ganit na nagtatago sa likod ng Diyos at pamahalaan ay madudurog lahat. Ngayong gabi, madudurog ang monumentong walang hugis at pinadali ko ang pagkabulok. Ngayong gabi magkakaroon ng isang malaking piging at ang lamparang ito'y ilalagay sa gitna. Abot ng liwanag ng lamparang ito ang lahat ng dako, ngunit pagkaraan ng 20 minuto, lalamlam ang liwanag at kapag itinaas ang miksa ay puputok ang isang kapsula sa loob. Sasabog ang granada at kasabay nito ang pagsabog ng silid kainan sapagkat ang bubog at ilalim ng sahig ay nilagyan ko ng sako-sakong pulbura upang walang makaligtas na sinuman. Kung gayo'y hindi na kailangan ng aking tulong. May iba kang gagambanan. Sa ganap na 9 ng gabi ay tiyak na puputok ang lampara at maririnig ito sa mga bayang kanugnog, sa mga bundok at yungib. Hindi nagtagumpay ang kilusan ng mga artilyerong inudyukan ko. Pagkarinig sa putok, ang mahihirap, ang mga inapi at ang mga pinag-uusig ay magsasama-sama sa kinaroroonan ni Kabesang Tales sa Santa Mesa at buot do'y lulusubin nilang lungsod. Magsisilabas naman sa kanilang himpilan ng mga militar na pinagsabihan kong magpalabas ng isang huwad na himagsikan ang general upang huwag maalis sa tungkulin.
Bawat ituro ko ay kanilang babarilin, samantala'y manlalaban ng mga taong bayan sa pag-aakalang sila'y pagpapatayin. Sila'y walang sandata at pinuno, kaya't pangungunahan mo sila sa tulong ng ilang kasama. Papupuntahin ninyo sila sa bodega ni Quiroga na pinagtaguan ko ng mga baril at tunlo. Magtatago kaming kabesang tali sa syudad at aming sasalakayin. Kayong nasa harapan ay aagaw sa mga tulay at hahandang sumaklolo sa amin. Papatayin natin ang lahat ng lalaking tatangging sumama at humawak ng baril. Ang lahat? Ang lahat. Maging sila'y Indio, Mestizo, Chino, Kastila. Lahat ng walang lakas ng loob at tapang. Ang lahing ito'y kailangang lipulin. Ang mga amang duwag ay maglalahi ng mga alipin. Ano po ang wiwikain ng daigdig sa kakilakilabot na pagpatay? Ang daigdig ay papalakpak at pupurihin ng malakas. Ang lalong marahas. Gawin mong malinis ang kabuktutan at pupurihin ka ng higit kaysa kabutihang ginagawa ng mapagpakumbaba at kimi. Kumuha si Simon ng armas at iniabot kay Basilio. Hintayin ninyo ako sa tapat ng simbahan ng San Sebastian sa ganap na ika-10 upang tumanggap ng aking huling tagubilin. Lumayo kayo pagsapit ng ika-9 sa malayo sa daang Anluwage. Natanaw ni Basilio si Juanito Pelaez sa piling ng isang babaeng nakadamit pang kasal. Si Paulita! Kaawa-awang isagani. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Nasa gayong kalagayan si Basilio nang mamataan niyang lumabas si Simon sa bahay, dala ang kaha ng lamparang maingat na nababalot, lumulan sa isang sasakyan at sumunod sa hanay ng mga umabay sa bagong kasal. Kinilalang mabuti ni Basilio ang kutsero nito upang wag siyang maligaw sa pagsunod. Gayon na lamang ang kanyang pagkagulat nang mamukhaan niya si Sinong, ang kutserong binugbog ng mga sibil at siyang nagbalita sa kanya ng mga nangyari sa tiyani. Sa dating bahay ni Kapitan Tiago idaraos ang pista at magiging panauhin ni Don Timoteo Pelaez ang mga Diyos-Diyosan ng Maynila na magbibigay ng karangalan sa kanya. Napakalaki ng iginanda ng tahanan ni Kapitan Tiago na wala ng tuluyan ang amoy apyan at ang malaking bulwagan ay napaliligiran ng malalaking salamin at sahig na nalalatagan ng alpombra. Pinalitan ng mga silyang panahon ni Luis ika-15 ang malalaking silya ni Kapitan Tiago. Ang mga kortinay mapulang tersyopelong nabubordahan ng ginto at may mga titik ng pangalan ng mga bagong kasal. Ang kainan ay nagagayakan ng mga bulaklak. Nasa gitna nito ang 30 kataong mesa at sa paligid ng dingding ay maliliit na kumpol ng mga bulaklak, mga bungang kahoy at mga ilaw na nakalagay sa gitna. Ang pinggan ni Juanito ay may tandang pumpon ng mga rosas at ang kay Paulita na may mga bulaklak ng suha at asusena. Ang mesa naman ng mga Diyos-Diyosan ay nasa gitna ng maluwang na azotea sa isang magarang kiosko. Do'y malayang nakapaglalagos ang hangin upang mapanatili ang kalamigan sa maghahapunan. 7 kubyertos lamang ang nasa mesa, lantay na pilak ang mga kubyertos, pawang pinong tela ang mantel at serbilyeta, at pinakamamahalin ang mga alak.